Nagkaroon kami ng masayang pananghalian kanina. Napuno ang buong dining room, dahil nagsidatingan din, ang mga asawa at mga anak ng mga tita ko. Nakilala ko rin ang mga makukulit pero mababait ko ring mga pinsan, pati na rin ang mga asawa nila at mga anak nila. Kaya naman nakahanap na naman ng mga bagong kalaro ang anak ko. Naging abala din ang lahat sa preparasyon, para sa pagdating ng mga magulang ni Maximus mamayang hapon. Nagluto ang mga tita ko ng mga kakanin, pansit at palabok. Samantala, nag-order naman ng lechon baboy si Tito Mateo at Maximus dito lang din sa Bulacan. Nagluto ng iba pang putahe ang mga asawa ng tito ko. Nalaman ko mula kay Lola na si Tita Teresa nga ang nagpagawa ng bahay na ito. Dapat daw ay ipapangalan ito sa kanya, pero pinili daw niya itong ipangalan kay Papa, dahil sila Tita Alona at Tita Aida naman daw ay mayroon na ring mga sariling bahay, na bigay din ni Tita Teresa. Pero hindi pa raw nila ipinapalam kay Papa na sa kanya nakapangalan ito. Isusurpresa na lamang daw nila si Papa, kapag napatunayan na nilang nagbago na ito ng tuluyan. Sobra akong na-touch dahil kahit naging dating masama si Papa, ay pagmamahal pa rin ang ibinigay nila sa ama ko. Ayon kay Lola, pagkarating daw ni Papa kahapon dito, ay lumuhad daw kaagad ito sa harapan niya at humingi ng tawad. Doon ako naiyak ng husto. Ang ibig sabihin lang, ay taos sa puso na niya ang pagbabagong ipinangako niya sa akin. Nagkausap na rin daw kanina sila ng masinsinan ni Tita Teresa. Pero, pakiramdam ko ay mayroon pa siyang itinatago. Ano pong itinatago? Tanong ko kay Tita Teresa. Kasalukuyan kami ngayong naririto sa bintana ng isang guest room, na gagamitin namin ngayon ng mag-ama ko. Atik itong kinaroroonan namin. 6 na silid ang mayroon dito, at inuukupa daw nila Tita Teresa at ng mga anak niya ang mga ito, sa tuwing umuwi dito at nagbabakasyon. Sa baba naman ay mayroong 3 silid, at isa sa mga anak ni Tita Alona na may pamilya na rin, ang kasakasama dito ni Lola. Tinanong ko ulit siya kanina, kung totoo ba talaga na siya ang pumatay kay Celine. Ano pong sagot niya? Sumagot siya ng oo, ngunit hindi niya masabi sa akin ang dahilan. Kalimutan na daw natin ang lahat ng yun. Matagal na daw yun. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko. Hindi siya makatingin sa akin ng tuwid. Parang, nag-aalibi lang siya. Kilala ko siya kaya, malakas ang kutob ko na mayroon pa siyang hindi sinasabi. Bigla akong kinabahan. Ano naman po kaya yun tita? Magiging problema po kaya ulit ito? I'm not sure. Susubukan ko na lang po siyang tanungin tita. Kukumbinsihin ko po siya na umamin sa akin. Kahit ako din po, hindi ko rin alam ang buong detalye ng kaso niya noon, dahil ayaw na niyang makialam pa ako. Pero sinabi naman niya sa akin, na napagbintangan lang daw siya. Hindi ko na rin alam ang nangyayari dyan sa ama mong yan. Kung napagbintangan lang siya, bakit umamin siya sa husgado, sa lahat, na siya talaga ang pumatay, at tinanggap na lamang niya ang ipinataw sa kanyang parusa. Tapos, ay sa amin pa siya nagalit noon. Kami na nga itong nag-alok ng tulong sa kanya. Kaya pinabayaan ko na lamang din siya. Yun naman ang gusto niya. Sinabi po niya sa akin na marami na daw po talaga siyang kasalanang nagawa, kaya tinanggap niyang makulong ng matagal tita. Doon na daw po siya mag-uumpisang magbago, at ginagawa naman na po niya yun ngayon. Sana nga ay tuloy-tuloy na yan. Thank you so much Esmeralda. You're such a good daughter. Sa kabila ng mga pagkukulang ng iyong ama at mga kalokohan niya, minahal mo pa rin siya ng labis at walang kulang. Kaya marahil nagising na ang utak ng kapatid kong yan, nang dahil sa iyo. Mahal na mahal ko po talaga si Papa Tita. Kahit naman po naging masama siya noon, noong nakakasama ko pa po siya, ay naramdaman ko din naman sa kanya ang pagmamahal niya sa akin. Tanging siya lang ang nagtatanggol palagi sa akin noon laban sa lahat, maging sa mama ko sa tuwing pinagagalitan ako. Papa's girl ka pala kung ganon. Now I understand. Masama siya sa ibang tao tita, pero pagdating sa akin, mahal na mahal niya ako. Hindi ko nga po matanggap noong makulong siya. Nasaktan din ako ng sobra noong hindi na nakapaghintay pa sa kanya si mama. Sumama siya sa ibang lalaki. Ako na lang ang natirang dumadalaw kay Papa sa kulungan noon. Ni minsan ay hindi ko naisip na bumitaw sa ama ko. Sabi ko kay Papa, makakalaye ka rin pa. Hihintayin kita. Kaagad kong pinunasan ang mga luhang tumulo sa pisngi ko. Kinapitan ko rin po yung mga ipinangako niya sa akin, na magpapakabuti na siya sa kulungan.
Makakatanggap siya ng parol at makakalaya kaagad. Siya ang naging lakas ko at inspirasyon ko habang namumuhay akong mag-isa sa labas. Kung minsan ay napakalungkot ng mga gabi ko, madalas akong umiiyak. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang mga picture namin ni Papa noong bata pa ako, hanggang sa paglaki ko, napapangiti akong muli. Siya lang din po ang palagi kong kalaro noong bata pa ako. Sinasama niya ako sa kung saan-saang lugar. Palagi din niya akong buhat. Kaya naman pala ganito rin kalapit ang loob sa kanya ng apo niya. Mapagmahal siyang ama at lolo. Nalulong lang talaga siya noon sa mga barkada at paggamit ng droga. Pero noon pong bago makulong si Papa, pakiramdam ko naman ay hindi na siya gumagamit ng droga. Matino na po talaga noon si Papa. Akala ko nga po ay nagbago na talaga siya. Nagulat na lang ako sa kinaharap niyang matinding kaso. Umiyak po ako noon nang umiyak. Pero sa tuwing di na drug test siya sa kulungan, ay clear naman siya. Kahit noong kinakaharap pa lang niya ang kaso niya. Palagi nga po niyang ibinibida sa akin sa tuwing dumadalaw ako sa kanya, na malinis ang drug test result niya, dahil kung minsan ay pinagdududahan ko pa rin siya. Mabuti naman, masaya akong marinig ang lahat ng iyon, Esmeralda. At talagang pinahahalagahan ko, ang hindi natitinag na pagmamahal mo sa iyong ama. Sana nga ay nasa tamang daan na siya ngayon. Huwag na sana siyang umalis pa dito sa poder ni Mama. Tutulungan ko ulit siyang magsimula muli. Sigurado namang hindi siya sasama sa inyo, dahil nasa isang compound lang kayo ng parents ni Maximus. Alam mo ang nakaraan nila. Hiling ko nga, ay magkaroon sila mamaya ng maayos na pag-uusap, tungkol sa inyong kasal ni Maximus. Yun nga rin po ang hiling ko, tita. Kanina pa po ako nagdarasal niyan. Kinakabahan din po ako. Relax ka lang. Nandito naman kami ng Tito Mateo nyo. Oo nga po, tita. Maraming salamat din po sa inyo. Sabay naming niyakap ng mahigpit ang isa't isa. Maximus POV. Naalala ko noong bata pa si Esmeralda. Bigla akong napalingon sa kaliwang bahagi ko, nang marinig ko dong magsalita ang ama ni Esmeralda. Kasalukuyan ako ngayong nakaupo sa isang silya dito sa pisyo, sa kanang bahagi ng bakuran. Pinapanood ko si Emerald kasama ang mga pinsan niya. Masaya silang naglalaro ng kani-kanilang mga manika. Lumapit naman sa tabi ko si Tito Arthur habang pinanonood din ang mga bata. He also Saturday in another chair. Ganyan na ganyan din siya noon. Makulit, maingay, at bibo na bata. Palagi ko rin siyang binabantayan kahit saan siya magpunta, at sinisiguro kong palagi siyang ligtas. Pero iniwan niyo rin siya noong gumawa kayo ng malaking kasalanan, at makulong kayo, kaagad ko namang sagot sa kanya, nang hindi siya nililingon. Hindi naman kaagad siya nakasagot. Narinig ko ang paghinga niya ng malalim. Ginawa ko lamang din yun, para mailigtas siya. Bigla akong napalingon sa kanya. Pumatay kayo ng isang inosenteng babae, para maligtas ang anak niyo. Ngumiti pa siya na siyang ikinangangako. Hindi ako makapaniwala habang nakatitig sa kanya. Alam kong hindi ka maniniwala pero, 3 babae ang iniligtas ko noong gabing yun. Bigla akong natawa ng mapakla. Ha? Anong sinasabi niyo? Lumingon siya sa akin at sinalubong ang mga mata ko. Ikaw ang tatanungin ko, Maximus, habang wala pa dito ang mga magulang mo. Maaari pang magbago ang isip mo, at hindi na ito ituloy pa. Napahinto ako bigla, at medyo nataranta. Ano? Sigurado ka na ba sa anak ko? Ano po bang klaseng tanong yan? Paano kapag biglang bumalik, ang taong inakala mong patay na? Bigla akong napatayo dahil sa sinabi niya. Ano ang pinagsasabi niyo? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Tito Arthur. Kilala kita, Maximus, at matagal mo na rin akong kilala. May nakapagsabi sa akin na isang kaibigan, na may kaugnayan ka raw sa babaeng napatay ko, 12 taon na ang nakalilipas. Ginamit mo lang ba ang anak ko? Napatigil ako bigla, hindi ako makapagsalita, at ang dibdib ko ay parang hinahampas mula sa loob. Tito, masakit sa akin bilang ama, na malaman to. Pinakamamahal ko si Esmeralda, nag-iisa ko siyang anak. Malalaman mo rin yan ngayong may anak ka na rin. Magagawa mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, para sa anak mo. Mabuti man ito o masama, makulong ka man o mamatay, para lang mailigtas siya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Tumitig naman siya sa akin ng matagal. Nauunawaan ko naman ang galit mo, pero sana ay hindi mo na idinamay pa ang anak ko.
Paano kapag nalaman ito ni Esmeralda? O pipiliin mo pa nga ba siya, kapag dumating na ang araw na makaharap mong muli, ang dati mong kasintahan? Napaawang ang labi ko sa sinabi niya, at biglang damaloy ang panginginig sa aking gulugod, na nagpapadala ng kilati sa buong katawan ko. What the hell? Sinasabi niyo bang buhay pa si Celine? He smiled again. Patay na ang dating Celine na kilala mo. Pero nabuhay ang isang Serena. Bigla akong nanlamig sa kinatatayuan ko. Hindi pa man niya diretsuhang sinasabi sa akin ang ipinupunto niya, pero parang nahihinuha ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi pagpatay ang ginawa ko sa kanya noon, kundi pagliligtas. Buhay siya, tumayo siya at hinarap ako. Marami ang humahabol sa kanya noon para patayin siya, dahil sa malaking kasalanan na nagawa niya noon sa isang pamilya. Ngayong alam mo nang buhay pa siya, maaari ka pang magdesisyon habang maaga pa. Maluwag kong tatanggapin ang anak ko. Ibalik mo na lang siya sa akin, kaysa mas lalo pa siyang masaktan sa huli. Wala siyang kinalaman sa mga kasalanan ko noon. Huwag siya ang paghigantihan mo. Hindi ako nakapagsalita, hanggang sa talikuran na niya ako. Namalayan ko na lamang ang pag-agos ng luha sa kaliwa kong pisngi, na kaagad kong pinunasan, nang biglang lumapit sa akin ang anak ko. Daddy, nagkukuha sila ng flower, baka magalit si Lola. Itinuro niya ang mga pinsan niyang, ngayoy namimitas nga ng mga bulaklak. Pero kaagad din silang lumayo sa mga halaman. Hindi ako, si Irish yun. Anong ako? Sabi mo kumuha ako dun eh. Bakit mo dinadimihan? Sabi ko isa lang. Huwag na kayong kumuha, baka magalit si Lola. Muling bumalik sa kanila ang anak ko. Naibagsak ko namang muli ang katawan ko sa silya. Paano ito nangyari? Totoo kayang buhay pa si Celine? Han, napalingon ako kay Esmeralda na ngayoy lumabas ng pinto ng bahay, at may dalang plato. She was smiling so beautifully while staring at me. Magmerienda ka muna, nagluto ng biko si Tita Aida. Tikman mo, ang sarap ng pagkakaluto niya. She approached me and Saturday beside me. Nakita ko nga ang namumulang biko sa plato, na may kasama ng tinidor. Tikman mo, gusto kong mag-uwi nito bukas sa atin. Magpapatabi ako kay Tita Aida. Nag-slice siya ng maliit na piraso nito, bago tinusok ng tinidor at inilapit sa bibig ko. Hindi naman kaagad ako nakakilos habang nakatitig sa kanya. Parang pinipiga ang puso ko sa mga sandaling ito. Esmeralda's POV. Napangiti ako nang tanggapin niya rin naman ang biko, at kaagad nanginuya. Nagtaka ako nang hawakan niya ang magkabila kong baywang. Itinayo niya ako at muliling iniupo sa gitna ng kondangga niya. Niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likuran ko, kasabay ng pagsuksok ng mukha niya sa leeg ko. Gumapang ang init sa mukha ko. Luminga ako sa buong paligid para tingnan kung wala bang nakakakita sa amin. Pero may manggilan-ngilang naglalakad sa kalsada, at napapatingin sa amin. Yari lamang kasi sa rehas ang gate ng bahay na ito. Han, inaantok ka ba? Matulog ka kaya muna sa room natin. I'm wide awake. Gusto ko lang manatili sa ganito, bulong niya sa leeg ko. Naghatid sa akin ng kakaibang kilati ang mainit niyang hininga, na tumatama sa balat ko. Napangiti naman ako at hinayaan na lamang siya. Kain ka pa ng biko. Muli akong nag-slice ng kapirasong biko at isinubong muli sa kanya. Kumilos naman siya at tinanggap ulit ito. Narinig ko na lamang ang pagnguya niya sa leeg ko. Mama, ano po yan? Hingi ako. Tumakbo palapit sa amin si Emerald. Biko anak, gusto mo? Opo, kaagad ko rin siyang sinubuan ng kapiraso. Masarap niya itong ninuya sa harapan namin. Masarap, opo, daddy ako din dyan. Mama upo din ako. Pinagtatapik niya ang hita ng daddy niya. Kumilos din naman ang ama niya, at binuhat din siya gamit lang ang isang braso. Baka magiba natin itong silya, ani ko sa kanila. Tatayo na sana ako, ngunit mas lalo lamang humigpit ang pagkakayakap sa akin ng braso ni Maximus. Iniupo niya rin sa isa niyang hita ang anak namin, at pareho niya kaming niyakap ng mahigpit. Mabuti na lang at yari sa good lumber itong silya. Napatingin naman sa amin ang mga pamangkin ko. Iniwan mo na ang mga kalaro mo nak. Gusto niyo rin ba ng biko? Tanong ko sa kanila. Hingi na lang po kami doon tita. Kaagad silang nagtakbuhan patungo sa bahay, bitbit ang mga dolls nila. Okay, mama, muling mga ang anak ko sa tabi ko. Nasarapan ka ah.
Muli ko naman siyang sinubuan ng kapirasong biko. Hinalikan siya ng daddy niya sa pisngi, pati na rin ako. Nilingan ko siya at di ko mapigil ang magtaka, sa ikanikilos niya ngayon. Parang may kakaiba ngayon sa kanya. Masyado kasi siyang tahimik, at nakayakap lang sa amin. Muli ko rin siyang sinubuan ng biko, na tinanggap din naman niya kaagad. Alas 7 ng gabi nang dumating sila Tito Maximo at Tita Beatrice. Kasama din nila ang bunso nilang anak na si Milo. Kaagad akong humulik at yamakap sa kanila. Mainit din silang sinalubong ng pamilya ko. Kaagad ipinakilala ni Tita Teresa ang lola namin at mga kapatid niya, sa kanila. Ramdam ko naman ang ailangan sa pagitan nila ng ama ko. Welcome kayo sa tahanan namin. Pasok kayo, ani Papa sa mag-asawa. Napansin ko na parang hirap sa pagngiti si Tito Maximo sa harapan ng ama ko, habang nakikita ko naman ang tunay na ngiti sa mga labi ni Tita Beatrice. Sumalubong din sa kanila si Tito Mateo. Malaking bagay talaga na naririto rin sila ni Tita Teresa. Si Tito Maximo at Tito Mateo ay magkapatid sa ama. Hindi lang ako sigurado kung ilang taon ang pagitan nilang dalawa, pero sa pagkakaalam ko, ay mas matanda si Tito Mateo kay Tito Maximo. Pasok po kayo tita, tito, pagyaya ko na rin sa kanila. Tito, nandito ka rin. Tuwang-tuwa namang sinalubong ni Emerald ang Tito Milo niya. Namiss ko ang baby ko ah. Kaagad naman niyang niyakap at pinaghahalikan sa pisngi, ang anak ko. Bakit iniwan mo ko kanina? Hindi mo ako sinama, aalis ka pala. Umalis na kami kasama ko si mama at daddy. Oo nga, iniwan mo ko. Tulog ka pa. Sana gin-isang mo ko. Umalis na kami Natawa na lamang kami sa kanya. Ang cute-cute mo talaga. Pinanggigilan niya ang pisngi ng anak ko. Lola, lolo, tuwang-tuwa din siya nang makita niya ang mga lolo at lola niya. Kaagad siyang nagmano sa mga ito. Kinuha naman siya ni Tita Beatrice mula kay Milo. Tuluyan na rin kaming pumasok sa loob ng bahay at dumiretso na sa dining table. Kanina pa rin kasi nakahanda ang dinner sa mesa. Nasa gitna nito ang isang malaking lechon. Wow! Parang ang dami niyong ipinahanda, mahinang tura ni Tita Beatrice kay Tita Teresa. Para talaga yan sa pagdating nyo. Maupo na kayo. Nagutom akong bigla, parang ang sarap ng biko. Alam kong gustong gusto mo yan. Napangiti ako sa usapan nilang dalawa. Naalala ko ang sinabi ni Papa, na noon pa man, ay magkaibigan na sila Tita Teresa at Tita Beatrice. Naging magbilas pa sila dahil sa mga asawa nila. Ay nalalayan na rin ako ni Maximus na makaupo. Kinuha niya mula kay Tita Beatrice ang anak namin, bago sila naupo sa tabi ko. Sa ilalim ng mesa ay hinawakan niya ang kamay ko. Napalingon naman ako sa kanya at napangiti. Kanina pa siya tahimik. Siguro ay kinakabahan din siya sa paghaharap na ito ng mga magulang namin. Kumain na muna kayo. Siguradong napagod kayo sa biyahe, alok ni Lola sa kanila. Hindi naman po gaano nanay, nakangiting sagot naman sa kanila ni Tita Beatrice. Chopper din ang ginamit nilang sasakyan patungo dito, at doon din sila naglanding sa elementary school. Maraming salamat po sa inihanda ninyo. Ang dami po. Hindi ba at naging girlfriend ka dati ni Arthur? Ma, kaagad na sagot ni Papa sa kaliwa kong tabi. Lahat naman kami ay napahinto sa sinabi ni Lola. Napapagitnaan siya nila Papa at ni Tita Alona. Nasa tabi ni Tita Alona si Tita Aida, sumunod si Tita Teresa. Nasa kabilang tabi naman ni Tita Teresa si Tito Mateo. Nasa kabilang tabi ni Tito Mateo si Milo. Sumunod si Tito Maximo at si Tita Beatrice, na nasa tabi naman ni Maximus. Hindi na magkasya ang lahat sa mesa, kaya nasa ibang silya na lamang na nakapalibot sa amin, ang mga tito ko at mga pinsan ko. Ang iba ay nagkalat na sa living room, lalong-lalo na ang mga bata. Wala namang masama sa tanong ko. Nakaraan na yun Maria, huwag na nating ungkatin pa, muling sagot ni Papa kay Lola. Oo nga, nakaraan na. Wala namang masama kung malaman ng lahat, at magkaintindihan tayo ngayon dito. Yun bang wala ng mga nakatanim na sama ng loob dahil sa nakaraan? Mas maiging bago tayo magtungo sa mga anak ninyo, ay malinis na ang samahan ninyong mga magulang. Maayos na ba talaga kayo? Nagkausap-usap na ba kayo? May point naman si Mama Arthur. Ngayong magkakaharap na kayo dito, mano bang ayusin na ang lahat ng dapat ayusin, pagsang-ayon naman ni Tita Teresa.
At alam nyo rin kung anong klaseng tao dati itong anak ko, kung saan siya nanggaling, bago nyo siya makaharap dito ngayon, muling dagdag ni Lola. Nanahimik naman si Papa sa silya niya. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya, dahil pakiramdam ko ay nahahamak na siya ni Lola, kahit hindi naman yun siguro ang intensyon niya. Nanay, wala naman po kaming isyo sa kung anuman dati si Arthur. Nagpunta po kami dito, para sa mga anak namin, kaagad na sagot ni Tito Maximo. Naputol ang nais sanang sabihin ni Tita Beatrice. Anak pa rin kasi ni Arthur si Esmeralda. Gusto ko lang linawin kung tanggap niyo ba talaga ng buong-buo ang apo ko, sa kabila ng pagkakaroon niya ng isang ama na katulad ni Arthur, muling turan ni Lola. Nanay, mabait na bata po si Esmeralda. Ilang taon din po siyang nakasama ng mga anak namin sa trabaho. Maraming beses ko na rin po siyang nakaharap sa kahit saang lugar. At wala po akong masasabi sa kabaitan niya, sagot ni Tita Beatrice na siyang nagpaantig ng puso ko. Unti-unting nangilid ang mga luha sa aking mga mata. Para sa akin po, gustong-gusto ko po ang isang tulad niya para sa anak namin. At hindi rin naman po kami nakikialam sa kung sino man ang magustuhan ng mga anak namin, dagdag pa niya. Mabuti kung ganun. Ayaw ko lang kasing dumating ang araw na maghihiwalay din silang dalawa, dahil sa mga problemang ganyan sa mga magulang. Mabuti na yung nagkakalinawan tayo ngayon pa lang, sagot naman ni Lola. Tungkol po sa nakaraan namin ng anak nyo, hindi naging maganda yung huli naming paghaharap noon. Wala na sa akin ang lahat ng yun, Beatrice. Napakatagal na noon. Nagkaroon na rin naman ako ng sarili kong pamilya matapos kong makalaya. Yung puso at isipan ko, ay sa kanila na lamang napunta, putol ni Papa sa sinasabi ni Tita Beatrice. Gusto ko pa ring humingi ng tawad sa mga nangyari sa nakaraan. Alam ko naman sa sarili ko na may nagawa akong mali, turan ni Tita Beatrice. Naiintindihan ko naman ang naging dahilan mo. Bagaman noon, ay masyado pang maigsi ang pasensya ko at mainitan ang ulo ko, wala na sa akin yun ngayon. Ako rin, gusto ko ring humingi ng tawad sa mga nagawa ko rin noon sa iyo, sa inyong lahat. Pero totoong okay na ako ngayon. Masaya na ako sa pamilyang mayroon ako ngayon, sagot naman ni Papa. Kaagad kong pinunasan ang luhang tumulo sa pisngi ko. Napalingon naman kami kay Tito Maximo nang tumikim ito. Siguro, kailangan ko ring humingi ng pasensya sa iyo, para sa mga nagawa ko noon. Alam mo na yon, tumitig siya kay Papa. Ako ang lumapit sa iyo noon, kaya ako ang may mali, sagot naman ni Tita Beatrice sa kanya. Ginawa mo yun para sa mahal mong ama, at naiintindihan ko yun. Kahit sino sa atin ay makakagawa ng mali, para sa mga mahal natin sa buhay, para sa ikabubuti nila, para sa kaligtasan nila, sagot naman ni Papa, na siyang ikinalingon naming muli sa kanya. Kaya wala na akong sinisisi na kahit sino sa atin. Naipit lang tayo ng mga pagsubok sa buhay. Kung minsan, ay nauubusan din tayo ng pagpipilian. Wala tayong magawa kundi, ang sumunod na lamang. Siguro ay yun talaga ang nakatadhana sa atin. Tanggapin na lamang natin ang lahat. Tama ka, sagot ni Tito Maximo kasabay ng pagtango niya. Napatungo-tango din ang lahat. Bakit hindi si Maximos ang tanungin natin? Tutal, siya ang magdadala ng pamilya niya. Sila ang magsasama sa iisang bubong ni Esmeralda, biglang sabat naman ni Tito Mateo, na sinang-ayunan naman nila. Nabaling ang lahat ng atensyon kay Maximos, na nananatiling tahimik sa aking tabi. Unti-unting lumakas ang kabog ng puso ko, habang nakatitig din sa kanya. Umayos siyang bigla ng pagkakaupo. Wala na ngayon ang anak namin sa kondangan niya, dahil tumakbo na ito patungo sa mga pinsan niya. Hawak pa rin naman niya ang kamay ko hanggang ngayon, sa ilalim ng mesa at nakapatong sa hita ko. Pumipisil-pisil ito sa palad ko. Una sa lahat, taos puso po akong humihingi ng pasensya kay Tito Arthur. May mga bagay akong natutunan ngayon. Hindi talaga tayo dapat nang huhusga kaagad ng kapwa natin, lalo't hindi pa natin alam ang totoong dahilan ng lahat ng mga pinagdaraanan nila. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Humanga ako sa pagiging mabuti niyang ama. Hindi na ako magtataka pa kung bakit lumaki ring mabuting anak si Esmeralda. Leon ay nang dahil sa kanya, masama man ang naging tingin sa kanya ng maraming tao. Ang bawat tao ay may mga kanya-kanyang kwento, at kanya-kanyang dahilan. Huminga siya ng malalim at lumingon sa akin. Dinala niya ang mga kamay namin sa ibabaw ng mesa.
May mga nakaraan tayo na hinding-hindi na maibabalik pa ng panahon. Hindi pa man malinaw sa akin ang lahat. Marami pa akong mga katanungan na gusto kong mahanapan ng sagot para sa ikatatahimik ng isipan ko. Pero katulad nyo, ang nakaraan ay nakaraan na. Pinili mo ang kasalukuyan kung saan magagawa natin ang tama. Kung baga, bagong buhay na ulit. Iwanan na natin ang mga bangungot ng nakaraan. At naririto na sa kasalukuyan ng buhay ko, kasama ang mag-ina ko. Pinipili ko sila kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Mas magaan ang buhay kung mag-move forward na tayong lahat. At mahal ko si Esmeralda, kaya pakakasalan ko siya. Bigla akong naluha sa huli niyang sinabi, lalo na nang halikan niya sa harapan ng lahat, ang kamay ko. Nag-init din ang pisngi ko. Hindi ko pa rin mapigil ang mahiya sa harapan nilang lahat, lalo na nang magpalakpakan na silang lahat. Maging si Papa at buong pamilya ko ay napangiti din. Sang-ayon ako sa pahayag ng aking anak. I'm so proud of you, my son. Tumayo si Sir Maximo at inabot ang anak niya. Tumayo din si Maximus at saglit silang nagyakap, ganun din sa kanilang ina. Kung ganun, ay tuloy ang kasalan. Anunsyo naman ni Tita Teresa sa lahat, kasabay ng pagpalakpak niya. Ano pa nga ba? Ako naman ay walang tutol, sagot din ni Lola kasabay ng pagngiti niya. Humayo kayo at magpakarami. Natawa kaming lahat sa huli niyang sinabi. Maraming salamat po nanay, emosyonal namang saad ni Tita Beatrice. Pwede na siguro nating pag-usapan kung kailan ang magiging kasal, turan naman ni Tita Alona. Ano sa tingin mo brother? Bilang niya kay Papa. Kung susumpa si Maximus, na hinding-hindi niya sasaktan ang aking anak, ibibigay ko na sa iyo si Esmeralda. Kaagad na tumayo si Maximus sa tabi ko, at humarap sa aking ama. Inilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya kasabay ng pagyuko niya. Tito, hindi lang po ako nangangako, sumusumpa pa po akong mamahalin at aalagaan ko ang inyong anak. Sisikapin kong maging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, sa pamamagitan ng pagiging tapat, mabait, matyaga, at mapagpatawad. And yes, I'll even try to be on time. Above all, I give you my word that I will be a devoted and faithful partner to her. My love for her knows no bounds. Yun ngay ang malakas na palakpakan ng lahat. Tumayo na rin si Papa at lumapit kay Maximus. Nagyakap silang dalawa ng mahigpit sa likuran ko. Tuloy-tuloy naman sa pagtulo ang mga luha ko sa pisngi. Aasahan ko ang mga sinumpaan mo. Ingatan mo ang anak ko. Pangako po Papa, mas lalo pa akong naiyak nang marinig ko ang salitang yun mula sa kanya. Papa, natapos ang hapunan namin, napuno na ng tawanan at mga berwan. Napag-usapan din ng maayos ang papalapit naming kasal ni Maximus, at sa susunod na buwan na ito. Nag-request si Lola na kung maaari, ay dito na lamang ganapin ang kasalan sa Bulacan. Tutal naman daw ay doon kami maninirahan sa Tanay Rizal habang buhay. Nag-request din siya na kung maaari, ay manatili na muna kami ngayon dito habang bakasyon pa, at hanggang sa makaraos ang aming kasal. Pagtapos nyon ay pwede na kaming bumukod. Pabor naman sa akin iyon, dahil magkakaroon pa kami ng pagkakataon ni Papa na magkasama ng matagal-tagal, bago man lang ako ikasal. Pumayag din naman kaagad si Maximus. Dito na lang din ako uuwi. Malapit lang naman to. Sigurado ka? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan ko ng basang towel, ang mga braso niya at leeg. Kasalukuyan na kami ngayong naririto sa silid namin dito sa attic. Kaakyat lamang din niya at namumula na siya sa kalasinggan. Nagkaroon pa kasi sila ng inuman kanina kasama ang pamilya niya, at pamilya ko. Kakauwi lamang din ng parents niya kasama si Milo. Inalok sila nila Lola at Papa na dito na magpalipas ng gabi, pero tumanggi sila. Ayon kay Tito Mateo ay hindi daw talaga ugali ni Daddy Maximo na makitulog sa ibang bahay, kahit daw sa mga bahay nilang magkakapatid. Kahit madaling araw na raw, ay umuuwi daw talaga ang mag-asawang iyon sa mansion nila. Yan din ang sabi sa amin ni Maximus. Pero natutulog naman daw ang mga ito sa mansion ng Lolo Melvin nila, dahil may kwarto naman daw doon ang ama nila. Sila Tito Mateo at Tita Teresa naman ay dito na rin muna natulog ngayong gabi, at nasa kabilang silid na sila ngayon. Alas 12 na rin ngayon ng hating gabi. Natutulog na rin si Papa sa silid niya sa baba. Hindi naman gaanong lasing si Papa, pero ipinagtimpla ko pa rin siya kanina ng kape. Saglit lang naman ibiyahe ito.
Traffic tuwing hapon hanggang gabi, sagot ko sa kanya. We have a chopper. Napangiti naman ako. Ikaw ang bahala. Parang ayaw mo akong pauwiin dito. Bigla siyang sumimangot habang nakatitig sa akin. Namumungay na ang kanyang mga mata, at parang pinipilit na lamang niyang idilat. Gusto ko, gustong gusto, iniisip ko lang yung pagod mo. Masahihin mo ako tuwing darating ako, para matanggal ang pagod ko. Natawa akong bigla sa sinabi niya. Okay, talaga, yamakap na sa baywang ko ang mga braso niya. Bigla niyang kinagat ang tali ng robe ko at hinayla ito, kaya naman, nakalas ang pagkakalaso nito at biglang bumukas ang robe ko. Kaagad niyang pinaghahalikan ang tiyan ko. Nag-alab ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga ito. Sinilip ko ang anak namin sa likuran niya, na kanina pa mahimbing na natutulog. Napagod siya sa maghapon niyang kalalaro kanina kasama ang mga pinsan niya, kaya bulagta na naman ang bata. Hindi ko naman nakalimutang painumin siya ng mga gamot niya. Marami rin siyang nakain kanina. Akala ko ba inaantok ka na, ani ko sa kanya. Wala akong sinabi, sagot niya bago ipagpatuloy ang ginagawa. Kasasabi mo lang kanina, kaagad niyang iniharang ang hintuturo niya sa mga labi ko. Natawa na lamang ako habang nakatitig sa kanya. Yamakap muli ng mahigpit sa akin ang mga braso niya. Hindi naman ganun kaliwanag dito sa loob ng silid namin. May lampshade kami, na nagsisilbing munting liwanag namin. Hindi yata tayo pwede dito Han. Baka gumalaw ang bahay, bulong ko sa kanya. Hindi kasi konkreto ang tinutungtungan namin ngayon, dahil nga atek ito. Yari lamang ang mga ito sa kahoy na nasa sapinan ng makapal na carpet, pero matibay naman. Wala kaming nararamdamang paggalaw ngayon. Siguro ay dahil tulog na ang lahat, at kaming dalawa na lamang ngayon ang gising. Pero kapag may mga umaakyat dito, o naglalakad sa labas nitong silid namin, ay ramdam na ramdam namin ang mga yabag. Ano pa kaya kapag inangkin niya ako dito? Nakakahiya kila Tita Teresa at Tito Mateo na naririyan lamang sa kabilang silid. Baka magising sila at akalain pang lumilindol. E ano naman kung gumalaw? E di para silang nasa duyan. Nahampa ko siyang bigla sa braso dahil sa sinabi niya. Tumawa naman siya, malalaman nila to. Mas masarap ang tulog nila, dahil pakiramdam nila ay nasa duyan sila. Bukas na lang natin gawin to kapag tayo na lang ang naririto. Kaagad niyang hinawakan ang pisngi ko at hinalikan ang mga labi ko. Nalasahan at nalanghap ko kaagad sa kanya ang ininom niyang alak kanina, kahit nag-toothbrush pa siya. Hindi niya nakalimutang mag-toothbrush kanina kahit lasing siya, dahil hahalik daw siya sa akin. Kaya ngayon, ay mabango naman ang hininga niya na may halong alak. Wala na nga yata akong magagawa pa sa lalaking ito. Sana lang, ay hindi magising sa amin sila Tita Teresa at Tito Mateo. Pareho naman silang nakainom. Pinatikim din ako ng mga pinsan ko kanina ng alak, pero nakadalawang baso lang ako. Hindi ako pwedeng malasing dahil sa anak ko at sa lalaking ito, na alam kong aasikasuhin ko rin kapag nalasing ng tuluyan. Pero ibang asikaso ang gusto niyang gawin ko ngayon sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali, at sabay na rin naming narating ang rurok ng kaligayahan. Pareho kaming nanginag sa kinahihigaan namin. Nakagat pa niyang bigla ang ibabang labi ko. It feels so damn good, honey. You're making me lose my mind. I love you. Pinaghahalikan niya ang buong mukha ko. Napangiti naman ako. Parang nagluluksong bigla ang puso ko, dahil sa mga katagang sinabi niya. Mahal mo rin ba ako? Tanong niya habang nakatitig sa aking mga mata. Mahal na kita simula noon pa man, sagot ko naman sa kanya. Hindi ko na kailangan pang mag-deny ngayon sa kanya. Sumilay naman ang ngiti sa mga labi niya. Kailan pa nagsimula? Simula noong una mo akong angkinan. Tumaas ang mga kilay niya. Lasing na lasing ka noon di ba? Oo, pero nararamdaman naman kita. Hindi lang ako makakilos at bangag na bangag ako noon. Pero alam kong ikaw ang lalaking umaangkin sa akin noong gabing yun. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti niya at muling hinagkan ang mga labi ko.